Hello guys! Welcome back to my channel! At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys! At marami pa akong i-share sa inyo na mga cake decorating tips and techniques. Thank you! So for today's video, gagawa naman tayo ng blank space cake. Alam niyo yun guys, yung trendy ngayon na cake na yung sinasaksak na Taylor Swift, yung cake niya, and then may lumalabas na blood. Yun yung gagawin natin for today, guys. And then, i-share ko rin sa inyo kung paano gumawa ng perfect heart-shaped cake from round cake turn into a heart. Yan, guys. Kasi, diba, guys, medyo mahirap or medyo tricky kapag heart shape yung ginagawa nating cake. Marami tayong nasasayang na cake kapag nagka-carve tayo. Maliban na lang guys kung ang gagamitin natin na pan ay rectang heart talaga. Pero meron akong mga pans na mga hearts, pero kasi ito isa lang. So isang 9 inches, isang 8 inches. So, mababa siya kapag ka ganun. Dapat partner kasi yun eh. Dapat dalawang 8. Kung 8 yung size, dalawa. 2 or more, dapat ganun yung ating sizes ng ating pans. Since tigisa lang, dito na lang tayo guys. Gagawa tayo ng heart cake from a round cake. So, ayan guys. As you can see, hinati ko siya sa 4 sides para makuha natin yung exact na measurement. Para pantay na pantay yung ating paghahati, guys. And, syempre, yung other side, lilipat natin. But make sure na meron tayong nilagay na icing doon, guys, para dumikit siya. And then, i-press natin ng konti para dumikit talaga siya. Kung gusto nyo, pwede nyo rin tusukan yan siya ng toothpick para siguradong sealed. Pero sa icing kasi na ginagamit ko guys, which is yung ating whipped cream, ay madikit na siya. So, no need na siya lagyan ng toothpick. If you have noticed, from the beginning of my video, ito yung cake drum na ginamit natin kanina. Pero nagkamali kasi ako kasi I realized na magiging messy siya kapag nerekta ko siya dito. So ayan guys, i-glue lang natin using our whipped cream or kung anong icing na gamit nyo, okay lang naman. So very minimal lang ang ating carving na gagawin dito guys. Bali, yun lang ang ating tatanggalin. Yung nasa gitna ng heart. And since buttercream nga ang gamit na icing ni Taylor Swift doon sa kanyang cake na blank space, bali, pinatakan ko ng ating gold na konting-konti lang na patak ng gold ang ating white para hindi lang siya white na white. Para magmukha pa rin siyang buttercream. Kasi guys, dito sa Pilipinas, ang buttercream ay madali siyang matunaw. So, kapag ibabiyahe, lalong-lalo na ay sa, medyo malayo ang biyahe na to guys. Kasi binyahe pa nila yata. Ito from, sa Laguna, ganon, from Cavite. So, medyo malayo talaga. Kaya, hindi talaga akma yung icing na buttercream dito sa ating cake. Sa pag-frosting naman dito sa ating sides guys, gustong-gusto ko talaga na gumagamit ako ng piping bag. Kasi guys, maganda na gumagamit tayo ng piping bag para yung pantay-pantay yung thickness guys ng icing natin na lumalabas doon sa ating piping bag. Kasi may hulma na siya kaagad. So, para-parehas. But make sure lang na yung piga natin doon sa ating piping bag ay kontrolado lang natin. Kumbaga, kung gaano mo siya lakas, i-press doon sa una mong press, dapat ganun din all throughout hanggang sa ma-cover natin itong ating cake. And pag nag-whip pala ako ng aking icing, ay medyo thick talaga ang consistency niya. So, ang nangyayari dyan, hindi siya yung isang hagod mo lang ng scraper ay makinis kaagad.
So, paano natin i-remedy kapag ganyan yung situation? Bali, itong, kung mapansin nyo, nagpalit ako ng aking scraper. Itong stainless na yung ginamit ko. Kasi guys, yan yung kung mapansin nyo kanina, binuhusan ko siya ng mainit na tubig. And pinunasan ko siya ng tissue. Kailangan tuyo pa rin. Pero mainit na yan. Medyo maligamgam pala, maligamgam. Maligamgam na yung ating scraper ngayon. Kasi, syempre, kapag yung maligamgam natin na scraper nag-touch doon sa ating cake, medyo matutunaw siya ng konti. So, lalambot siya, kikinis siya kapag ganun yung ating ginawa. And then, para naman mag-sharp yung edge natin dito sa ating, heart, gumagamit ako ng acetate, pampakinis. And, dito naman sa ating fake blood or edible blood, naglagay lang ako dyan ng medyo maligamgam lang yun siya guys, hindi siya hot na water para lang matunaw yung ating icing sugar. Hindi rin maganda na sobrang dami ng ating icing sugar kasi pag sinaksak siya guys, hindi siya tatalsay kasi sobrang lapot na niya. So kailangan medyo malabnaw lang din siya. And then nalagyan ko siya ng strawberry flavoring ng Bakersfield, and then nilagyan ko ng Ferna food color na color red para mag-red pa siya. And yan naman sa top part guys, nilagyan ko siya dyan syempre ng icing kasi crumb coating pa lang yung ginawa natin kanina. And then, ayan, binutasan ko siya sa gitna. Diyan na natin ilalagay yung ating balloon. Yung ating fake blood. So, tatanggalin lang natin yan, guys. Be careful, guys. Dapat kasi hindi masyadong malalim. And, ayang lobo na yan, guys. Yung kanyang medyo makapal na side, igigilid natin. Kumbaga, ang itatap natin na side ay yung shiny siya para madali siyang mabutas kapag sinaksak siya ng kutsilyo. Yan guys, and then kailangan yung nasa top part dyan guys, manipis lang. Tingnan nyo guys, halos lumalabas pa yung lobo dyan guys. Kasi second time ko na itong ginawa guys, and then at kasi yung first time kong pagkagawa nito ay medyo makapal yung icing ko sa top. So, pag saksak niya, hindi tumalsik yung ating fake blood. So, kapag gumagawa tayo nito, dapat sobrang nipis lang nung icing na nandun sa top part. At lalagyan nyo ng tanda guys kung saan nyo nilagay para alam nung ating birthday celebrant kung saan niya dapat sasaksakin yung ating cake para lumabas yung fake blood natin. Bale, syempre, yan, sinabi ko sa kanila na doon sa font na nasa end banda kasi yun yung center ng ating cake. So, yan, nilagay ko lang siya sa center. And then, dito sa ating rim ay nagpipe lang ako dyan ng shell piping technique natin na ginawa dyan kasi yan din yung cake ni Taylor Swift guys. Ganyan, as in ganyan lang ka plain, and then may nakasulat lang na blank space sa top part. And yan naman medyo nakulangan ako sa design kasi sobrang laki niyan guys yung cake. Malaki yan siya sa personal. Kaya nag-add na lang ako ng iba pang details like yung parang magmukha siyang vintage cake. So, ayan, ginuguhit-guhitan ko kasi kinukuha ko yung distance nila. Kailangan yung pacing nila ay pantay-pantay. Kumbaga, pangit kasi kapag yung parang curtain natin ay maliit yung iba, masyadong malalim, maiksi. Kailangan pantay-pantay. So, hinati ko siya sa 4. And, pag nagmamark naman tayo using our toothpick, dapat from time to time ay tinatanggal natin yung excess na icing na kumapit doon sa ating toothpick para hindi mag-messy pagbalik niya sa pinaka-cake natin. And dyan naman sa details na parang curtain na yan, gumamit ako dyan ng ating leaf tip. Bali, sa mga previous videos ko guys, pinakita ko na kung ano itsura ng ating leaf tip. And yan, careful lang tayo kasi dapat pantay-pantay yung ating distance para hindi pangit tingnan.
Bali, dapat yung magawa natin dyan ay 4 per sides. Yan. 4 dyan and 4 naman sa kabila. And then later, dodoblehan natin. At ayan nga, inumaga na naman ako ng aking ginagawa. So, ang ginawa ko dyan ay, since papasok na si kuya sa school, pinahawakan ko na muna sa kanya kasi gustong gusto ko pinipicturan siya sa cake before, kung nandyan siya, pinapipicturan ko sa kanya para madali na lang sa akin mapa-visualize sa ating mga clients kung gaano ba talaga kalaki yun. So kapag nakita nila yung size, kunwari ganito siya kalaki or ganito lang siya kaliit, so meron silang ma-visualize na nila kasi kita na nila yung actual size na hawak ng tao. Kasi guys, 'di ba, sa ating mga camera, pwede nating i-zoom para magmukhang malaki. So kahit anong explain natin. Kasi guys, hindi naman lahat ng tao ay kayang i-visualize kung ano yung size ng size 8 na cake, yung parang ganon. Kaya yan, pinapahawakan ko na lang sa anak ko. And dito naman sa part na to ay sobrang tuwang-tuwa ako. Parang sobrang proud ko sa sarili ko. Kasi guys, nag-improve na ng kumbahagya ang aking cake calligraphy. Hindi na siya ganun ka pangit tingnan, hindi na ganun kasakit sa mata tingnan. So medyo maayos-ayos na siya. So, ganyan lang naman. Bali, practice lang tayo ng practice at paglipas ng panahon ay mahahasa din kung ano yung ginagawa natin. Mahahasa din yung ating skills. And, never stop learning. Kumbaga ay everyday is a learning process. Kung ano yung mga makakatulong sa atin, like reading books, mga posters, mga print ads, mga kung ano-ano. Lalong-lalo na ngayon ay masyado na tayong exposed, kumbaga, sa social media. So, yung mga videos na mapapanood natin, yung ating mga co-bakers, guys, kahit yung mga chef, kahit hindi chef, yung mga home bakers, kasi merong mga ginagawa yung mga home bakers na hindi na ipapakita sa atin ng mas professionals talaga, kasi yung mga professionals more on ano na sila kumbaga parang advanced na sila, pero tayong mga home bakers tulad ko na nagsisimula pa lang, ay hindi naman nagsisimula kasi matagal na, pero home baker pa rin, pero hindi, walang lang dun sa word ko home baker. Kasi home baker pa rin, kasi wala pa rin akong physical store hanggang ngayon. Kumbaga, syempre, hindi ako chef, pero nagagawa kong isa-isahin sa inyo yung mga knowledge na nalilikom ko. Kumbaga, yung mga natututunan ko rin. Kumbaga, meron pa akong time para sa mga ganito. Kasi hindi pa ganun ka-hectic yung aking schedule. Kumbaga, eto pa yung gusto kong gawin ngayon. Yung ma-share din sa inyo kung ano yung mga knowledge na mga natututunan ko. Bali, ayan, manood tayo ng mga vlogs and reels and dito sa YouTube nga ng ating mga co-bakers. Manood tayo dahil marami tayong matututunan sa kanila. Yun. Honestly, ang diskarte dito sa pagsusulat sa cake na to ay nakuha ko lang siya sa reels kasi nag-scroll lang ako noon and nakita ko yung diskarte niya na tinuturo niya kung paano mag-cake calligraphy nga. Yun yung content niya nung time na yon, and then lalaki siya. And sinabi nga niya na kapag ka magda-down ka, like yung letter B, 'di ba? Mula sa taas, ibababa mo yung pagsusulat mo. Bali, iha-hard mo yung pag-press sa piping bag. And then kung aakyat ka naman, akyat ka na, ninipisan mo lang. Kumbaga, luluwagan mo yung pagpa-pipe sa ating piping bag. And then every time na bababa ka, medyo ipipress natin siya. Lalagyan natin siya ng konting pressure para kumapal yung font, lahat ng font na pababa. Yun. Sinubukan ko hanggang sa
maging ayos-ayos na ng konti yung sulat ko. Di ba guys? Medyo maganda naman. Pero itong cake ko talaga guys, ay talaga namang gandang-ganda ko dito. Tsaka parang, alam niyo yun, ang aliwalas, napaka-neat niya, ang ganda na yung tanging color lang dyan ay yung red na heart lang. Yun, ganda-ganda niya tingnan. And kung itatanong niyo naman kung magkano ito, ay ngayong 2024 at nandito ako ngayon sa Cavite kasi yan din yung mga kailangan nating i-consider sa pag-costing natin. Andito ako sa Cavite and province ito siya, so kailangan natin din hindi lang yung ating materials na ginagamit, kailangan nating bagayan yung ating lugar at yung ating market, yung mga tao, kung ano yung kakayanan nila, yung ganyan. Kumbaga, since province to, mas mahal ito kung nasa Maynila tayo. Kasi tingnan nyo naman guys, pagkaganda, totoo na. Ako mismo, magbubuhat na ako ng bangko, gandang-ganda ako dito. And then, malaki to siya. Malaki, kung makikita nyo naman kanina, na hawak ng anak ko, ay talaga namang malaki siya. And then, naka-acetate box pa ito siya, naka-acetate packaging. So, ito ay 2,000 pesos without cupcakes. Bali, ang flavor ng cake natin ngayon ay French vanilla, yung pinaka-base niya na chiffon cake. And then, yung kanyang icing ay non-dairy whipped cream. And then, meron siyang mango puree. And then, drizzle natin siya ng homemade na chocolate fudge. So, yan na yun guys. Ano guys, maganda ba guys? Or ako lang nagagandahan? Charot. Pero guys, sa paningin ko talaga as in, maganda siya. So, yun na muna guys for today. And once again, this is Cherry Carlet of Custom Cakes by Cherry and Chanel. Thank you so much for watching. And I hope that you learned something, maski konti lang, dito sa aking channel. Thank you so much for all your love and support. And see you again next time. Bye! Ha 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 ha!